beloved Boss Mike Cervera. Mukha hong talagang etong si Amy Marcos, oo, fake news na naman at gumawa-gawa na naman ng intriga. At ngayon nga po mga kababayan, ay sinagot, sinagot mga kababayan, ni Ping Lacson. Nako, oo. Pero bago tayo mag-umpisa mga kababayan, pwede ho ba? Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sige na, para tuloy-tuloy na tayo. Eto na ho mga kababayan. Nako. Eto na. Pasok natin. Niyari ni Ping Lacson, mga kababayan ha. Eto na. Pasok! Nabulaan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, no? Sobrang inggit talaga. Ano naman kung walang eleksyon? Ano naman kung ma-extend ho? Yung pong, di ba? Yung pong termino ni Pangulong Bongbong Marcos na kapatid niya naman. Di ba? Kapatid niya naman yun eh. Anong nun, di ba? Anong problema doon? Sobra ho ang inggit eh. Sobra. Ewan ko ba mga kababayan, bakit ganyan, ano? Nasa kanila ng lahat. Pera, kayamanan, karangyaan, kapangyarihan. Pangit lang na mukha ang wala kay Amy Marcos. Oo, ha? Pangit. Pati pangit na mukha. Oo, nasa kanya na. Lahat. Oo, di ba? Mga kababayan, nasa kanila na lahat eh. Anong pake niya? Yan na nga eh. Ewan ko mga kababayan ko, pero sa akin, kasi okay lang eh. Okay lang na magtuloy-tuloy muna si Pangulong Bongbong Marcos tulad nga ng mga nagdaan, no? Noong mga unang panahon na sinasabi natin na wala namang problema kung magtuloy-tuloy si Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente o prime minister ng bansa kung sakaling magkaroon ng tsa-tsa, di ba? Okay lang. Kaysa naman ho mga kababayan, ang mamuno ay bumalik tayo sa Karimlan. Karimlan kung saan maraming mga pinapatay na mga kababayan nating mahihirap dahil para sa mga Duterte, ang buhay ng mga mahihirap ay baliwala lang. At hindi ho katulad ni Pangulong Bongbong na lahat ho mahalaga. Ngayon mga kababayan ko, paano ito? Shoutout po sa inyong lahat, ano? Sige, pakinggan natin. Ano ang sabi? Ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Ulitin natin, panoorin niya muna natin. Eto na ho. Panoorin muna natin tong video ha. Pinabulaan ni Senator Ping Lacson ang pinapakalat ni Senator Amy Marcos na posibleng no-L o walang eleksyon sa 2028 para ma-extend ang termino umano ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, ano naman, di ba? Ano naman? Kayo ho, mga kababayan, ano naman? Ako sa akin mas okay yun. Kung wala naman talagang mapipili tayo na maging leader ng bansa, tuloy-tuloy mo na, Mr. President. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Hindi pa rin nawawala ang langit-ngit ng kudeta sa Senado. Lalo na ngayong pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa. Natawa ako dun sa sa langit-ngit no? Yung langit-ngit ba, kapag ka may bengbangan, lumalangit-ngit ang kama, ganon. Oo. Doon ko lang ho na aalala na ginagamit yung langit-ngit eh. Yung ba nga kapag ka may bengbangan tapos yung kama maluluwag na ho yung tornilyo, mayroon hong lumalangit-ngit yung di ba? Yun. Ngayon mga kababayan, nagamit na rin ho sa Senado yung langit-ngit, ano? Kita nyo? Sige, tuloy natin. Natawa lang ako. Pugante ng itinuturing si Senator Bato de la Rosa na siyang naging susi para maging Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano. Ang 1311 na bilang ng Senado o 13 miyembro ng mayorya at 11 menorya, 1211 na lang ngayon. Kaya ayon kay Senator Erwin Tulfo, isa lang pong humakbang dyan, tapos ang boxing. Kita nyo? Isa lang ang lumipat mga kababayan, tapos na ang boxing. Isa lang. Oo, ha? Uy, spring malambot na. Kayo talaga nakaka-relate din kayo, ano? Minsan nakaka-distract yung tuloy.
Pero sa isang interview, sinabi ni Senator Amy Marcos na kaya lang naman daw gustong mapalitan ang Senate leadership ay dahil sa itinutulak na charter change sa pamamagitan ng Constitutional Assembly o CONAS. Ibig sabihin, mga nakaupong mambabatas ang hihimay at babago sa konstitusyon. Giit ng senadora gagawin umano yan para walang 2028 elections. Nako, mga kababayan. Ano naman? 'Di ba? Kung wala nang eleksyon sa 2028, okay na 'yon. Tuloy-tuloy na ni presidente 'yan. Nako. Sabi nga nila, PBBM forever na lang, ano? Hanggat kaya ni Pangulo, mga kababayan, walang problema 'yan eh. Tuloy. Para raw ma-extend ang termino ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe no, si Amy no, ang daming kalokohan niya no. Biruin nyo, chinichismis na naman yung ganyan, malabo nga yun. Sa bagay, mga kababayan, tingnan nyo ho yung chismis niya nung nakaraan. Tingnan nyo ho. Ayan ano sabi niya dyan? Tingnan nyo mga kababayan. Sabi ni Amy, habang naka-live yan sabi ni Amy, sabi ng NBI daw, ayan sabi ng NBI agent, inutusan daw sila personally and directly ni PBBM, ni Pangulong Bongbong Marcos. Arrest Bato at all cost. Kahit sino pa ang mamatay. Grabe magpasama ng tong si Amy. Grabe niya pasamain yung kapatid niya, yung ading niya, no? Grabe, mga kababayan. Sobra-sobra niya kung pasamain niya yung ading niya. Hayop talaga tong babalina na to, mga kababayan, ano? Dito pa lang ho, mga kababayan, halatang-halata nyo Halatang-halata nyo na wala talagang magandang sasabihin si Amy Marcos sa kanyang kapatid. Minsan, mga kababayan, alam nyo, yung sobrang inggit niya, sobrang gigil niya kay Pangulong Bongbong Marcos, yan na ho yung nagpapahamak kay Amy Marcos, ano? Walang ya talaga, no? Balik natin dito. Walang ya talaga to. Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Ayan na, mga kababayan. Bumwelta si Ping Lacson dito, mga kababayan ko. Sambulat sa muka. Sambulat sa mukhang pangit ni Amy Marcos. Ano yun? Pasok? Outright lie. Sa sinungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yung napag-usapan. Nako, kita nyo? Mga kababayan, ayan na, kung kredibilidad naman ng pag-uusapan, mga kababayan, Ping Lacson versus Amy Marcos, di hamak naman po na, mataas ang kredibilidad ni Ping Lacson, mga kababayan, di ba? Mataas ang kredibilidad niyan. Ping Lacson yan eh. Alam ka naman si Amy may kredibilidad. Eto na nga, outright lie, sabing ganun, mga kababayan. Walang katotohanan, sabing ganun. Kasinungalingan, hindi na pag-uusapan yan. Sa kokos namin ng mga ng mga minorya. Di sinungaling ng hayop na yan, di ba? Sinungaling. Never yang nababanggit, never na pag-uusapan ng mga minorya, mga kababayan. Bakit pinipilit ni Amy itong putang inang mahabang baba na matanda na nakulubot na ang muka na puro formalin na ho yung sinasaksak sa mukha niya? Bakit po nasasabi niya yun? Diba? Siyempre, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ang desperadong tao, ang sobrang inggit, mga kababayan, kahit na ginagawa na, kahit na anong mga salita, lumalabas na sa bunganga mga puta di ba? Ayan, all bold. Sinungaling nga ni, ayan na, galing kay Ping Lacson yan sa paping. Senator Ping Lacson sa programang Ted Filon at DJ Chacha. Outright lie. Sa sinungalingan, walang pag-uusap kami, masi yung mga focuses namin. Napakalimit kami mag-focus sa minorya. Never yung napag-usapan. Never yan napag-usapan, mga kababayan. Never. So, ibig sabihin, ito ho ay isang malaking kasinungalingan. Never yung nabanggit yung CONAS. Kung meron mang plano na mag-CONAS, hindi namin alam yun. Kung ano yung, kung meron man, at kung meron kami narinig, hindi namin alam kung ano yung end state na gusto nilang makita. Kung matatandaan itong Lunes, nabanggit din ni SP Cayetano ang Chacha sa kanyang press con. Ilang beses pa nga niyang binigyang diin at 2023 pag gustong i-abolish ang Senado.
o talagang ano, baka naman ang nag-meeting ho, yung mayorya, itong liderato ni Alan Peter Cayetano. Baka naman sila yung nag-usap dyan. Ibinibintang na naman dito ho sa minorya. Alam nyo naman, ang mga panig sa mga Duterte, mahilig mamahid ng kanilang mga ginagawa. Katulad ni Banat Bay, di ba? Katulad ni Duterte, katulad ni Sara Duterte, di ba? Baka naman sila talaga ang alin may plano o may ginawa. Di ba? Para lang ho mapasama ang ilan ng mga kasama nila sa Senado, kaya kuda ng kuda, ginagamit yung mahabang baba. Tuloy. I really believe that the events in the last few months was also intentional na ma-weaken ang Senate because bubuhayin yung constitutional change except Kita nyo mga kababayan, sinungaling talaga to, no? Nuknukan na sinungaling ho ito, putang inan to. Yan. Oo. this time around, regional Senate ang gusto nila. But to do that, siguro, part of the enticement is that may term extension. Siguro, puro kayo chismis. Alam niyo mga kababayan, itong mga ito, itong grupo ng mga senador ni Duterte, puro siguro, haka-haka, chismis, ang mga putang ina, di ba? Putang ina nyo talaga. Di ba mga kababayan? Puro chismis lang. Yan, o ano masasabi nyo dyan mga kababayan ko? Ganun talaga Our beloved Boss Mike Cervera.